Magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayong hapon, meron akong topic na ito po ay related sa pag-ibig pan, loan application, paano nga ba i-process at ano yung qualification. So importante na dapat malaman nyo yung qualification. Pero bago ang lahat, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click na rin yung notification bell para mas maging updated kayo sa mga susunod na videos ko na i-vlog. So ang tanong dito, paano nga ba i-process ang loan sa pag-ibig? So napaka-importante na dapat is 2 years para ma-qualified ka sa loan. Mas maganda kung mahigit 2 years ka na membro ng pag-ibig. Nang sa ganon, mas malaki yung loanable amount mo sa pag-ibig. So sa pag-process niyan, dapat is pag meron kang employer, dapat maganda pupunta ka sa Human Resources Department sa iyong tinatrabahuan nang sa ganon tutulong siya o makakatulong siya paano nga ba yung proseso. So ang gagawin mo, sasabihin mo, "Ma'am, loan sana ako sa pag-ibig." So pagsasabihin mo yung ganyan, bibigyan ka ng form ng pag-ibig pan loan application. So, yung loan application na yon dapat isang form lang talaga sa dapat, hindi dalawang form. Dapat baliktara na yon nakalagay yung mga complete details saka yung amount mo na monthly income nang sa ganon ma-process mo siya. Kasi kung hindi isang form lang o dalawa yung form kasi short lang yung bond paper na form, hindi nakalagay yung kabilang nasa likod na magkano yung income monthly, ay hindi talaga ma-process yan. Nangyari po yan sa aking experience ng nakaraan nung nag-loan ako ng pag-ibig. So, importante sa pag-loan ng pag-ibig, fill upan mo lang yung nakalagay sa loan application. So, nakalagay doon, siyempre yung first name mo, yung pangalan mo, yung middle name, at kung saan ka nakatira, ilang taon ka na, meron kang active email ad, complete number or cellphone number, napaka-importante. At huwag kalimutan na dapat is meron kang dalawang witness na katrabaho mo or kakilala mo na isusulat mo na merong printed name at saka signature. At the same time, pag mapirmahan mo na yon, mapapirmahan mo na yon, ibigay mo sa HR. So yung HR naman, ang gagawin ng HR ay papirmahan yon sa authorized signatory ng isang kumpanya. Yun yung head or in charge sa isang empleyado. Siya yung pagpipirma kadalasan talaga sa authorized signatory. So napaka-importante yung tatlong yun para ma-process yung loan mo. At the same time, may nakalagay doon sa likod yung net monthly income at magkano yung kaltas mo monthly sa iyong employer. So, ilagay mo doon o ilagay ng Human Resources Department kung magkano ba talaga yung net monthly income mo sa previous month mo. So, mas maganda yung previous month yung ilagay mo. So, kung halimbawa mag-loan ka ng November, dapat yung form o yung monthly income mo na ibigay na ilagay doon is yung October na buwan, hindi yung November. Kasi halimbawa, first week ka nag-loan ng November. So, hindi pwede. Kailangan yung October na month o whole month, doon yun ilalagay. Yung magkano ba yung net income mo ng buwan ng October. So, ang nakalagay noon, kung magkano yung net income mo, kung ano yung kaltas mo, isusulat nila doon yung SS mo contribution, kung magkano yung kaltas monthly, yung PhilHealth, yung pag-ibig, yun yung isusulat ng Human Resources Department. Ilalagay niya doon kung magkano yung net income mo sa buwan ng October. Yun yung example na dapat is papirmahan lahat ng form na kailangan na isulat. So, importante yon, complete details. So, pag ma-process mo na yon, o sasabihin sa'yo ng HR na okay na, napirmahan ng head or in charge, yung authorized signatory, mas maganda, ikaw na yung pupunta sa branch na mismong member ng pag-ibig. So, ang gagawin, ibibigay sa'yo ng HR yung form, mayroon ng pirma, okay na, so ikaw na yung mag-process.
So pag mag-process ka doon sa office ng SSA, I mean sa Pag-ibig, dapat ay mas maganda, mas maaga ka. Kung halimbawa 8 AM yung bukas ng Pag-ibig, dapat mas maganda, mas maaga ka pupunta. 6:30 or 7, depende kung gaano kalayo yung biyahe mo. Ang sa ganun, mas maaga ka makapag-process ng yung loan application. So, pag andun ka na sa office ng Pag-ibig, meron namang guard nun, kailangan mo lang magtanong ka rin so saan yung pila. So, kadalasan, merong mga upuan nakalagay sa labas, doon ka pipila kung ano yung mga bakanting upuan doon. Kung ikaw yung pinakaunang uupo o ikaw talaga yung pinakauna, doon ka sa pinakauna uupo. Sunod-sunod yon hanggang sa pinakadulo. Pero yung pag-process niyan sa loob, mas maganda before ka papapasok sa loob, dapat meron ka ng complete requirements na kailangan. Importante, meron ka ng valid ID na Xerox. Halimbawa, yung UMID o yung voter's ID, importante meron kang Xerox copy nun. Para nang sa ganon, hindi ka na pabalik-balik pa, palabas-labas pag nasa loob ka na ng Pag-ibig. At the same time, pag dati ka nang naglo-loan ng Pag-ibig, dapat pag meron ka ng ATM card o Pag-ibig loyalty card, dapat ipa-Xerox mo na rin at saka lagdaan mo 3 pirma sa bond paper na yon katabi sa Xerox copy na ATM card. So 3 pirma, kailangan mo yung 3 pirma na yon. At the same time, pag meron ka ng voter valid ID tsaka pirma ng yung sa ATM card mo, importante before ka aalis, kasi gusto halimbawa magpa-Xerox, dapat is ipaalam mo sa katabi mo na iwan ko lang saglit yung ano ko, halimbawa may tubig ka o anong gamit na pwede mong iwan mo sa upuan nang sa ganon walang sisingit. Napaka-importante yon. So pag nandun ka na, pipila ka na sa labas, huwag mong kalimutan na dapat is 3 tao lang kadalasan yung pinapasok bago sa Pag-ibig. So 3 tao, bibigyan ka ng number nun. So pag short term loan ka, kasi pipila ka sa Pag-ibig, bibigyan ka ng number nun. Tsaka yung number na yon, antayin mo na tawagin yung number na pinigay sa iyo. Uupo ka lang doon kung saan yung area ng pilahan ng short term loan. So pagdating mo doon sa area, halimbawa tinatawag ka na, importante na dapat is pag may mga tanong, sagutin mo ng maayos. Kung halimbawa wala ka pang ATM card, dapat is mag-process yan yung mismong Pag-ibig. Bibigyan ka ng card niya, hindi ko lang alam kung Pag-ibig loyalty card yan yung ibigay niya, kasi sa akin kasi dati binigyan ako ng Land Bank ATM cash card. So doon niya ilagay yung amount o loanable amount ng Pag-ibig. So ang tanong, ilang buwan o ilang araw ba i-process at paano mo malalaman? So 3 to 5 working days po bago mo makuha yung loanable amount mo na ihulog sa yung ATM account. So halimbawa nag-process ka ng Miyerkules, so ang counted lang nun Huwebes, Biyernes. So pag Miyerkules, maaring sa Martes mo pa makukuha, kasi hindi kasali yung Sabado at saka Linggo sa counted ng number of days. So importante yon. At malalaman mo kung na-credit na sa yung ATM machine yung loanable amount or yung ATM card mo na meron ng laman. Malalaman mo yan kasi magte-text sa'yo yung Pag-ibig na pumasok na yung loanable amount mo na Pag-ibig loan. So magte-text sa'yo yon. So malalaman mo na meron ng hulog. So pag mag-inquire ka nun, doon mo makikita na meron ng hulog. At the same time, huwag mong kalimutan na gumawa